What's up mga Mopshies? Welcome to the Graisis! It's Mami Rafi here, and today it's Tuesday here in Lebanon, and finally, the weather is so fine. And kung marinig niyo yung aking background ngayon, yung lagare, ayan, inuumpisahan na nilang chop-chopin yung mga malalaking trunk ng puno para sa susunod na winter. May kalamigan pa rin dito sa bandang bundok, pero hindi na ganon kasing lamig nung winter time. So, this week, may chance na umulan, may chance na bumaba na naman ang temperature. So, they need to cut the woods now para hindi siya mabasa. Kailangan na nilang tapusin ngayon. Kasi dapat last week nila yung gagawin. Kaya lang, yun yung time na sobrang lakas ng hangin. So, there's no chance. They cannot do that at all. Kasi, yung mga nilagari nilang kahoy, for sure, buong dito sa bundok na to, mga bahay na to magagalit. And silipin natin kung ano ginagawa nila. Actually, tapos na akong maglinis dito sa kitchen. So, probably, magluluto muna ako ng kanilang breakfast. Ayan. It's okay, habibi, we can use this. There is. ولا كان أحليها وصير نرشرش.
kung anong ginagawa nila. Sila yung kalahati. Pero marami-rami pa rin yung tinulungan na sila ng kapitbahay. So ngayon, ako naman, magpe-prepare ako ng lunch. We decided to have a chicken barbecue. Na-marinate ko na yung chicken. So, gagawa na lang ako ng potatoes, french fries, tsaka fattoush salad. Ang paborito ni ako. Hindi, ang paborito kasi ni Firas tabule. But since nagkakaroon nga ako ng reaction sa tabule, hindi niya nire-request na gumawa ako ng tabule kasi matrabaho. Sabi niya, kung magtapagod ka at hindi mo ma-enjoy, it doesn't matter kung hindi ko siya matikman na gawa mo. Pero, yun nga, meron akong nakita sa grocery na hiwa-hiwa ng tabule, leaves. So, pagka dumayo ulit kami ng grocery, doon sa malaking grocery, kukuha ulit ako noon para at least makakain naman siya na gawa ko, diba? So, medyo matagal to. Sige. So guys, tago muna ako dito sa kwarto kasi napapagod na ako sa kitchen. Ang dami kong ginawang nag-prepare na kasi ako ng food para sa dinner. Bumili na rin kami ng chicken para iihawin na lang mamaya. And darating na rin yung family ni Shebu, yung kasama ni Firas na nagkakat ng woods. Yun yung talagang lagi namin kasama magkakaibigan. And we decided to invite them para dito na mag-dinner. So, nag-prepare na ako ng salad and all. Malapit na rin silang matapos. Pati si Amo Adnan, yung father-in-law ni Shebu, kaibigan namin. Tinulungan na rin sila para mas mapabilis yung pagkakat nila ng woods. Actually, kaya ganito kalalaki yung malalaki talaga ang binili namin ngayon. Kasi mura siya. Mura siya at this time since tapos na yung winter. So, isang truck din siya but yung malalaking cut nga. And ngayon sila na nag-cut para makatipid, diba? Tsaka actually may time ngayon. May time si Firas ngayon na makapag-off na sa work dahil hindi na ganun ka-busy. And matapos namin kung ano yung dapat tapusin dito sa bahay para at the same time unti-unti namin ma-share sa inyo kung ano yung mga dapat baguhin sa bahay, diba? And yun, kaya pala yung malalaking cut na yun ang binili namin kasi nga, diba? Para makasave. Last time kasi, yung isang truck that cost around $470 yung nabili namin. So, sobrang mahal. And this time, itong nabili namin, yung malalaking cut, it only cost $250. So, diba, ang laki ng savings na yun. Ang laking savings na yun para sa susunod na winter na gagamitin namin. And meron pa naman kami mga goods na natira. So, I hope maging okay na siya. Maging sakto na siya sa next winter. And for sure, hindi na ganun kalamig para sa amin ng ang winter. Unlike this time na yung nagdaang winter na talagang laging ang lamig-lamig dito na 24 hours yung aming apoy.
And yes, galing pala ako ng school ni Nura. At sobrang natuwa ako sa sinabi ng teacher niya. Kinuha ko yung report card niya and ang sabi ng teacher niya, na-amaze daw sila kay Nura dahil yung first grading, ayun nga, talaga nag-a-adjust siya. Hindi nila akalain itong nag-second grading, naka-cope up kagad siya and ang dami niyang alam na advanced siya sa mga kaklase niya. Alam niya lahat ng kulay, alam niya lahat ng shapes, and even yung Arabic letters. Alam niya lahat ng characters na kahit anong i-point mo sa kanya kung anong Arabic letter yun, alam niya na. Nagulat yung mga teacher niya. Ang sabi ng teacher niya, etong age nila, nila Nura, sa mga kaklase niya, siya yung pinaka-ahead, nag-advance talaga this grading. Kasi kahit isang beses lang daw sabihin sa kanya ng teacher na kung ano yung dapat gawin, nagtatapos niya, nagagawa niya. And minsan daw, kahit hindi pa ini-instruct ng teacher kung ano yung dapat gawin, na-figure out niya na kung ano yung mga activity na gagawin nila. Lalo na pagdating sa mga paperworks. So, napaka-bright ni Nura dun sa part na yun talaga. Tuwa naman talaga ako. Sobrang proud naman ako dun sa batang yun. And yun nga, ang sabi rin ng teacher niya is napaka-active niya sa school. Sabi ko, yes. Sabi ko, lalo na sa bahay, talagang every time na meron siyang gustong tanungin, kailangan kong ine-explain ko talaga sa kanya. Actually, mahilig si Nura sa mga mahilig siya magtatanong talaga ng why. As in why. Tapos, ang tawag niya sa akin last time, Mama, why do we have 2 lungs? Yun, diba? Kaya kailangan, lagi kami nakahandang sagot. Kasi pag hindi mo siya sinagot, pag sinabi mo sa kanya, I don't know, kukulitin ka niya talaga. Kailangan may maisagot ka sa kanya. So, ayun. And, yes, so for now, I will end up my video because I need to prepare some more things in the kitchen para sa aming dinner. And hintay na lang namin ang aking kaibigan, at least luto na marinate ko na yung chicken. Okay na yung salad. Dadagdagan ko na lang. And yung i-french fries ko na lang yung potatoes. So, thank you so much guys for watching. And hopefully next video, I could share to you some more interesting so hopefully next video I will share you some more interesting things that we are having here in Lebanon. Thank you so much guys for watching. Please like and share. Subscribe to our channel guys. Thank you. Bye. God bless.